Dear Tita El, noon pa man, alam ko na po ang itsura ng isang pagod na babae. Parang tinamaan ako dun sa dali. Dali lang. Noon pa man, alam ko na ang itsura ng isang pagod na babae. Bata pa lang kasi ako, saksi na ako sa kung paano lumuluha si mama habang naghuhugas ng pinggan. Kung paano siya napapabuntong hininga sa tuwing darating si papa ng lasing, galit, at walang ibang ginawa kundi mag-utos. Sabi ko noon, hindi ako magiging katulad niya. Ayaw kong danasin ang tiniis niya. Ayaw kong maging babaeng pinalampas ang sakit. Pinapatawad ang mali at nagpapasensya sa isang lalaking hindi naman marunong magsukli ng pagmamahal. Pero Tita El, paano nangyari na ngayon ako na si Mama? Isang taon na akong kasal. May trabaho ako bilang admin staff sa isang opisina. Pero parang hindi pa rin sapat ang sahod ko. Ang asawa ko, madalas walang mahanap na permanenteng trabaho. Palagi siyang may dahilan. Mahigpit daw ang kompetisyon, mababa ang sahod, hindi siya masaya sa ginagawa niya. Sa huli, ako ang kailangang mag-adjust. Kahit nitong buntis po ako ang bumabangon ng madaling araw para maghanda ng almusal. Ako ang nagbabayad ng renta at iba pang bayarin. Ako ang umuuwi galing trabaho ng pagod na pagod pero kailangan ko pa ring asikasuhin ang lahat. Siya, nasa bahay lang. Tumutulong naman pero madalas nakatutok po sa kanyang cellphone. O kaya naman, kasama po niya mga kaibigan niyang hindi ko rin sigurado kung saan nagpupunta. Ang sabi, hahanap daw ng pagkakakitaan. Minsan kapag tinanong ko, ako pang may kasalanan at kapag nauwi sa away, ako pa ang nagpapakumbaba. Bakit kahit alam kong mali, hindi ako makaalis, Tita El? Naalala ko mga sinasabi ko noon, ayokong maging si Mama. Pero bakit ko ginagawa ngayon ang mga bagay na ipinangako kong hindi ko kailanman gagawin? Lumagalang, Ina. Ina. Ang pinakang sagot niyan ay dahil mahal na mahal mo siya. Alam mo yung kanta ni Rosel Nava? Oo, yung dahil mahal, mahal na mahal. O yun. At saka yung kanta ni Jolina Magdangal na kapag ako'y nagmahal. Total throwback Thursday rin lang naman tayo. So pagbasihan mo yung lyrics ng dalawang kanta na yon. Kasi nga, mahal na mahal mo siya, kaya siguro hindi mo maiwan. Umikot na ang mundo mo sa kanya, bakla ka! Yan ang number 1 na mali mo. Dapat, tayong mga babae, kahit kayo rin mga lalaki, you save love for yourself and respect as well. Alam mo kung bakit? Kapag hindi mo nirerespeto ang sarili mo, paano ka rerespetuhin ng ibang tao? Paano ka rerespetuhin ang partner mo? Di ba? Number 3. Why do you allow him to do that to you? Why? Kasi ba sobrang mahal mo siya? Siguro panahon na para bigyan mo siya ng boundaries along with the respect that you have to gain sa sarili mo. Mag-set ka ng boundaries. Teka, sandali, hindi na tayo pwede ng ganito kasi ako lang kumikita. Buntis pa ako, maawa ka naman sa akin. Baka pwede kahit paano tumulong ka naman sa bahay, hindi yung puro barkada. Tapos sabi mo, cellphone ng cellphone. Iitsa mo yung cellphone. Bigay mo sa amin yung cellphone. Diba? Amin na lang yung cellphone ng asawa mo para wala ng problema. Diba? Pero yun nga, kidding aside, siguro ang isa sa mga dapat mong itanong sa sarili mo habang ikaw ay nagko-contemplate, bakit hinahayaan mo siyang gawin yung mga bagay na yan sa'yo? Second question, habang nagmumuni-muni ka, may respeto pa ba siya sa'yo? Kasi kung meron, hindi niya gagawin yan sa'yo. At sa pangatlong tanong mo,
Pinangako ko ayoko maging si mama, pero bakit naging ganun? Balik tayo doon sa sinabi ko, kasi nga siguro sobrang mahal mo siya at umikot ng mundo mo sa kanya. Wala nang natira para sa'yo. So please, save some love and respect for yourself, for other people to love and respect you back. Kahit na asawa mo pa yan. Anderin mo. Charing. Charot lang yun ha. Pero sana magkaayos kayo. Okay, Ina?